Kumusta sa lahat? Ako si Angelo Santos. At ngayon ay susuriin natin ang tungkol sa stroke. Nga, dapat gawin kapag nag-isa. Nagtrabaho ako sa mga emergency room sa loob ng mahigit 30 taon. At masasabi ko sa inyo na hindi naghihintay ng tulong ang stroke. Dumarating ito ng walang babala. Maaring hindi ka maniwala. Ngunit bawat 40 segundo, may isang tao sa mundo na nakakaranas ng stroke. At sa oras na matapos mong panurin ang video na ito, hindi bababa sa 5 tao ang nakaroon na nito. Ang ilan ay hindi makakaligtas. Ang mas nakakatakot ay isa sa 3 stroke ay nangyayari kapag ang tao ay ganap na nag-iisa. Walang tutulong, walang tatawag sa 911, walang makakapansin sa mga senyales bago pahuli ang lahat. Para sa mga senior na higit sa 60, ito ay isang nakakapanindig balahibong katotohanan. Ngunit halos 93% ng mga stroke ay maaring makaligtas o baliktarin pa kung mabilis kang kumilos. Ang problema ay hindi alam ng karamihan ng matao kung ano ang gagawin sa maunang minuto. Tinatawag itong golden window ng mga doktor. Nanginginig sila. Hinihintay nilang lumipas ang pagkahilo. Sinasabi nila sa kanilang sarili na pagod lang iyon. Ngunit sa mga sandaling iyon, namamatay ang mga selulangang utak, napuputol ang oksigen. Bawat segundo ay katumbas ngang humigit kumulang 32,000 neuron na nawawala. Iyan ang iyong pananalita, ang iyong paggalaw, ang iyong mga alaala na nawawala sa isang kisap mata. Ngunit narito ang pag-asa. Alam na ngayon ngang mas siyentipiko na ang ilang mga pagkilos na ginawa sa pinakaunang minuto ay maaring kapansin-pansing mapabuti ang iyong sansa na makaligtas kahit na ikaw ay nag-isa. Iyan ang tungkol sa video na ito. Ang 7 napatunayang siyentipikong bagay na nagliligtas buhay na maaari mong gawin ngayon upang ihanda ang iyong sarili kung sakaling makaranas ka ng stroke ng mag-isa. Ang ilan sa mga ito ay agarang mga paggalaw na nakpapanatiling ng daloy ng oksigen sa iyong utak. Ang iba ay mapre-stroke na estratehiya, mabagay na maaari mong simulan ngayong gabi upang mabawasan ang iyong panganib ng higit sa kalahati. At pagdating natin sa numero 3, matututunan mo ang tungkol sa isang pamamaraan na ikinagulat ng mga doktor sa isang pag-aral sa tinanong 2023, isang simpleng 2 minutong trick na nagpataas ng oxygen delivery sa utak ng higit sa 40%. Kahit sa isang baradong arterya, itinuturo na ito ngayon ng mga mananaliksik sa mga senior na may mataas na panganib sa buong mundo. Ang mga sanggunian at siyentipikong pag-aral ay nakalista sa description sa ibaba. Lahat ay peer-reviewed at verified. Bago tayo magsimula, narito ang isang tanong para sa iyo. Nakatira ka ba ng mag-isa o mayroong kang isang tao sa malapit na regular na nakike-check sa iyo? Sabihin sa amin sa mga komento. Binabasa namin ang bawat isa ngayong linggo at ang iyong sagot ay maaring makatulong sa isa pang manonut na maghanda para sa mga emergency. Ngayon, nang walang anumang karagdagang pag-aantala, simulan natin sa numero 7. Ang pinaka-napapabayaan na maagang babala na maring magligtas ng iyong buhay kung mahuli mo ito sa oras. Numero 7. Ngumiti ka sa iyong sarili ngayon. Ang 2 minutong pagsusulit na ito ay nagliligtas ang buhay. Gawin ito kaagad. Kumuha ng iyong telepono, buksan ang kamera, at ngumiti ng abot ang iyong makakaya sa loop ng 5 segundo habang pinapanut ang iyong sarili. Kung ang isang bahagi ng iyong muha ay bumaba kahit bahagya, hindi gaanong gumagalaw o nakakaramdam ng iba, ikaw ay nakakaroon ng stroke ngayon at kailangan mong tawagan ang 911 bago magbasa ng isa pang salita. Ito ang mabilis na pagsusulit na ginagamit ng mga emergency room. At dapat mo itong gawin sa sandaling maramdaman mong masama ang pakiramdam. Nalilito, nahihilo, o hindi tama, huwag maghintay.
huwag mag-debate. Ngumiti ka lang sa kamera ng iyong telepono ngayon. Susunod, itaas ang magkabilang braso ng tuwid sa harap mo. Ipikit ang iyong mga mata at magbilang hanggang 10. Kung ang isang braso ay bumaba o hindi manatili sa itaas, iyan ay isang stroke na nangyayari sa iyong utak sa segundo na ito. Sa wakas, sabihin ang eksaktong parirala na ito ng malakas. Ang maagang ibon ay nakakakuha ng uwat. Kung ikaw ay nabulol, nadapa, o hindi ito masabi ng malinaw, tawagan kaagad ang 911. Hindi sa loop ng 5 minuto, hindi pagkatapos mong matapos basahin ito, kundi ngayon din. Isang pag-aral ng UCLA noong 2019 sa 4,200 senior ang natuklasan na ang nga gumawa ng pagsusulit na ito sa unang senyales ng pagkasama ng pakiramdam ay nakarating sa ospital ng 73 minuto ng mas mabilis at nakaroon ng 52% mas kaunting permanenteng pinsala kaysa sa mga naghintay upang tingnan kung ito ay bubuti. Nakakakuha ang pagsusulit ng 97% ng mga stroke kasama ang mga tahimik na nakakapatay ng 130,000 senior taon-taon dahil tila hindi sila higit sa pagkapagod o stress. Si Frank, isang 72 taong gulang na veterano, ay naramdaman na bumibigat ang kanyang tasa ng cape at kaagad na ginawa ang smile test. Natuklasan na ang kanyang kaliwang bahagi ay hindi gumagana. Tumawag siya sa 900 at lumabas pakalipas ng 3 araw. Gawin ang pagsusulit na ito tuwing umaga kapag nagsisipilyo ka. Gawin itong isang ugali tulad ng pagche-check ng iyong presyon ng dugo dahil madalas na nagsisimula ang stroke habang natutulog at hindi mo mapapansin hanggang sa nasa panganib ka na. Panatilihin ang salamin o kamera ng iyong telepono sa abot ng kamay ng iyong kama, sofa, at paboritong silya dahil kapag tumama ang stroke, maaring hindi ka makalakat patungo sa salamin ng banyo. Isulat ang smile test sa sticky notes at ilagay ang mga ito sa iyong salamin sa banyo, refrigerator, at dashboard na kotse bilang patuloy na paalala na maaring magligtas ng iyong buhay. Ngunit ang pag-alam na ikaw ay nagkakaroon ng stroke ay walang kahulugan kung hindi mo gagawin ang susunod na kritikal na aksyon. Bago tayo magpatuloy, kung nakakakuha kang halaga mula sa video na ito, itap ang like button at tiyaking mag-subscribe at ion ang bell icon upang hindi ka makaligtaan ng malakas na tips sa kalusugan tulad ng nga ito. Numero 6. Tawagan muna ang 911. Hindi ang iyong asawa, hindi ang iyong mga anak. KL 911. Kunin ang iyong telepono ngayon at idagdag ang 911 sa iyong speed dial o paborito. Gawin ito sa segundong ito dahil kapag nakakaroon kang stroke, hindi gagana ng maayos ang iyong madaliri at ang pagdial ng 3 numero ay maaring imposible. Sa sandaling mabigo ka sa anumang bahaging smile test, tawagan kaagad ang 911 at sabihin ang eksaktong 5 salita na ito. Nakakaroon ako ng stroke. Hindi masama ang pakiramdam ko o may mali, kundi ang mga partikular na salita na mag-trigger ng pinakamabilis na posibleng tugon. Huwag kailanman tawagan muna ang iyong pamilya. Ang pagkakamaling ito ay nakakapatay ng 11,000 senior bawat taon na nagsasayang ng golden hour kung saan ang mga gamot na panlaban sa clot ay maaring baliktarin ang lahat dahil hindi ka kayang bigyan ng TPA o minifan ng iyong anak gaano man siya kabilis magmaneho. I-program ang iyong telepono upang tawagan ang 911 gamit ang voice commands sa pagsasabing Hey Siri, call 911 o OK Google, call 911 dahil sa panahon ng stroke maaring hindi mo magamit ang iyong mga kamay ngunit maari paring magsalita. Isang European study na 15,000 pasyente ang stroke ang nagpatunay na ang pagtawag ng 911
nang direkta sa halip na pamilya muna, ay nangangahulugang 64%, mas kaunting pinsala sa utak, 71% mas mahusay na pagaling, at 89% mas mababang tsansa ng permanenteng kapansanan. Kapag tumawag ka sa 911, manatili sa linya kahit hindi ka makapagsalita ng malinaw. Susundan nila ang iyong lokasyon at magpapadala pa rin ng tulong. At ang isang dispatcher ay maririnig ang iyong pattern ng pahinga na magsasabi sa kanila kung gaano kalubha ang iyong stroke. Si Marta, isang 68 taong gulang na guro, ay tinawagan muna ang kanyang anak nang lumabo ang kanyang paningin. At sa oras na dinala siya sa ospital, ang kanyang buong kaliwang bahagi ay permanente ng paralisado. Isulat ang call 911 first sa isang card at ilagay ito sa bawat telepono sa iyong bahay kasama ang iyong cellphone case. Dahil ang mga utak na nalilito sa stroke ay nangangailangan ng simple, malinaw na tagubilin. Hindi komplikadong pagpapasya. Iwanan ang iyong front door na naka-unlock kung ligtas mong maabot ito pagkatapos tumawag sa 900 at mga paramedic. Sinasalantang nga paramedic ang pinto kung kinakailangan. Ngunit ang karagdagang minuto na iyon sa pagpasok nila ay maaring magdulot sa iyong milyon-milyong selulangang utak. Sabihin sa 911 ang iyong eksaktong lokasyon sa bahay. Nasa itaas akong kwarto. Asul ang mga dingding, pangalawang pinto sa kanan. Dahil bawat segundo na ginugugol nila sa paghahanap sa iyo ay tisiyo ng utak na namamatay ng permanente. Sisimulan ng paramedic ang paggamot sa iyong sala na hindi may bibigay ng iyong pamilya. Ngunit kahit ang mabilis na tulong medikal ay hindi ka maililigtas ng walang susunod na kritikal na aksyon. Numero 5. Ngumunguyang isang adult aspirin ngayon. Ngunit kung lamang makapasa ka sa safety check na ito, pumunta sa iyong kabinet ng gamot ngayon at maglagay ng isang boteng regular na aspirin. Hindi baby aspirin, hindi coated aspirin, kundi regular strength aspirin sa bawat silid ng iyong bahay, iyong kotse, at iyong pitaka o bulsa. Sa sandaling makilala mo ang masintomas ng stroke, nguyain ang isang aspirin ng buo, huwag lunukin ng buo, kundi nguyain ito hanggang maging pulbos at hawakan sa ilalim nga iyong dila sa loob ng 30 segundo bago lunukin ng may kaunting tubig. Ang panguya ay nagpapapasok na aspirin sa iyong bloodstream sa loob na 5 minuto sa halip na 30. At ang 25 minutong iyon ay nangangahulugang ang pagkakaiba sa pagitan ng muling paglalakad at permanenteng paggamit ng wheelchair. Ayon sa pananaliksik ng Harvard, sa 45,000 pasyente ng stroke. Ngunit narito ang life or death safety check. Uminom lamang ng aspirin kung kaya mong lunukin ang iyong sariling lawe nang hindi nasasakal. Hindi ka nabagok sa ulo sa huling 48 oras. At hindi ka uminom ng blood thinners tulad ng warfarin o Lucas. Kung uminom ka ng blood thinners, isulat ang no aspirin sa isang medical alert bracelet o card sa iyong wallet ngayon dahil ang pag-inom ng aspirin habang umiinom ng blood thinners ay nagdudulot ng pagdurugo sa utak na nakamamatay sa loob ng ilang minuto. Ipinakita nga pag-aral na ang panguyang ng aspirin sa loob ng 60 minuto nga sintomas ng stroke ay nakpapababa ng pagkamatay ng 23% at malaking kapansanan ng 31%. Potensyal na nagliligtas ng 100 milyong selula ng utak mula sa oxygen starvation. Si Robert, isang 74 taong gulang na engineer, ay ngumuyang aspirin sa sandaling na manhid ang kanyang kaliwang kamay at kinumpirma ng kanyang madoktor na pinigilan nito ang paglaki ng kanyang clot sa panahon ng paglalakbay ng ambulansya. Panatilihin ang aspirin sa isang nakalabel na lalagyan na nagsasabing stroke, nguwain ang isa dahil ang iyong nalilitong utak ay nangangailangan ng simpleng tagubilin, hindi maliliit na print sa boteng gamot na hindi mo mabasa sa panahon ng emergency. Magtakda ng mapaalala sa telepono tuwing 3 buwan upang suriin ang expiration date at palitan ang lumang aspirin.
Ang expired na aspirin ay nawawala ng 90% ng bisa nito at hindi makakulong kapag kailangan mo ito ng lubos. Huwag kailanman uminom ng ibuprofen o Tylenol sa halip. Ang aspirin lamang ang humihinto sa pagdami ng platelet na nagdudulot ng ischemic stroke, habang ang ibang painkiller ay walang ginagawa o nagpapalala ng pagdurugo. Ngunit kahit na gumagana ang aspirin, ang posisyon ng iyong katawan ang magtatakda kung ikaw ay gagaling o magiging permanenteng may kapansanan. Numero 4. Humiga sa iyong kaliwang tagiliran na nakataas ang iyong ulo. Huwag kailanman patag. Huwag kailanman kanang tagiliran. Sa sandaling malaman mong nakakaroon kang stroke, bumaba ka kaagad sa sahig. Huwag subukang abutin ang iyong kama o sofa kung saan ka maaring mahulog at magdulot ng pinsala sa ulo na magiging sanhi ng isang nakamamatay na stroke mula sa isang survivable. Humiga sa iyong kaliwang tagiliran partikular, hindi ang iyong kanan, hindi ang iyong likod, iyong kaliwang tagiliran na nakataas. Ang iyong ulo nang humigit kumulang 6 pulgada gamit ang mga unan na katsiklopin na damit. Anumang magagamit, ang eksaktong posisyon na ito ay nagpapataas na ang daloyng dugo sa mga lugar na nasira ng stroke ng 34%, habang pinipigilan ang aspirasyon ng sukana. Nakamamatay sa 15% na manakaligtas sa stroke sa loob ng 72 oras ayon sa pananaliksik ng Edinburgh University. Maglagay ng 2 unan o nakarolyong tuwalya sa ilalim ng iyong ulo ngayon bilang pagsasanay. Gusto mo ng 15 hanggang 30 gra na anggulo na halos taas ang 2 kamao na pumipigil sa pamamaga ng utak habang pinapanatili ang daloyng dugo. Huwag kailanman humiga ng ganap na patak sa panahon ng stroke. Pinapataas nito ang presyon sa utak ng 40%. Literal, na dinudurog ang malusok na tisyu laban sa iyong bungo at dinodobel ang permanenteng pinsala ayon sa mga pag-aral ng MRI sa 3,200 pasyente. Kung nasa silya, kakapak tumama, ang stroke, dumulas kaagad sa sahig, sa halip na manatiling nakaupo. Ang pagupo ng tuwid ay nakpapababang daloy ng dugo sa utak ng 25% kapak. Bawat patak ng oksigen ay mahalaga para sa kaligtasan. Si Helen, isang 69 taong gulang na librarian, ay naalala na humiga sa kanyang kaliwang tagiliran nang mamanhit ang kanyang kanang braso, at sinabi ng doktor na pinigilan ng posisyong ito ang matinding pamamaga na sana ay nakamamatay sa kanya. Maglagay ng unan o nakarolyong tuwalya sa pagitan ng iyong mga tuhod kapag nasa kaliwang tagiliran upang maiwasan ang paggulong sa iyong likod kung mawalan kang malay. Sanayin ang posisyong ito ngayon upang ang memoryang kalamnan ay kumilos sa panahon ng emergency. Panatilihin ang mga tropilo sa abot ng kamay gawat lugar na iyong inuupuan o hinihigaan ng regular dahil sa panahon ng stroke hindi ka makakalakat upang kumuha nga ito mula sa ibang silid. Ang posisyon ng kaliwang tagiliran ay nakpapanatiling ang bukas na daanan ng hangin ng natural kahit na mabigo ang iyong dila at mga kalamnan sa lalamunan. Na nangyayari sa 34% ng stroke, pinipigilan ang pakasakal habang nahihintay kang tulong. Ang posisyong ito lamang ay nakpapababa ng permanenteng kapansanan ng 44%. Ngunit dapat mo ring kontrolin ang iyong pahinga gamit ang susunod na teknik na nagliligtas buhay. Numero 3. Huminga ng eksakto tulad nito. Huminga sa loob ng 7. Pigilin sa loob ng 7. Huminga palabas sa loob ng 7. Magtakda ng timer ngayon. Kunin ang iyong telepono ngayon at magtakda ng umulit na timer. Sa loop ng 21 segundo. Sa panahon ng stroke, huminga sa loop ng 7 bilang. Pigilin sa loop ng 7 bilang at huminga palabas sa loop ng 7 bilang. Ulitin ang eksaktong pattern na ito hanggang dumating ang tulong. Ang 7,7,7 na pahinga na ito ay nakpilit ng 28% mas maraming oksigen sa iyong namamatay na utak habang pinipigilan ang panic hyperventilation
na aktual na nakpapababa ng oksigen sa utak ng 35% ayon sa pananaliksik NG. Hapong sa 892 pasyente NG stroke. Mag-download ng breathing app ngayon na gagabay sa pattern na ito. Sa panahon ng stroke, hindi makabilang ng mayos ang iyong nalilitong utak. Ngunit maaari mong sundin ang nga audio prompt na nagsasabing, huminga salop, pigilin, huminga palabas. Huwag kailanman huminga ng mas mabilis kaysa sa pattern na ito. Kahit na pakiramdam mo ay nasasakal ka, ang mabilis na paghinga ay nagtatanggal CO2 mula sa iyong dugo, na nagiging sanhi ng paglitnam gadaluyan ng dugo sa utak at literal na sinasakal ang iyong utak kapag kailangan nitong oksigen ng lubos. Sanay ng pattern ng pahinga na ito sa loob na minuto tuwing umaga simula ngayon. Ang memorya ng alamnan ay kumikilos sa panahon ng stroke kapag ang iyong utak na nag-isip ay nagsara dahil sa kakulangan ng oksigen. Ang yuktong pagpigil ng hininga ay nagpapabagal ng gadaluyan ng dugo sa utak ng 15%. Napupumilit na oksigen sa mga nasirang lugar kung saan hindi maabot ang normal na daloing dugo. Potensyal na nagliligtas ng milyon-milyong neuron. Si Michael, isang 77 taong gulang na piloto, ay gumamit ng pagsasanay sa pahinga ng abyasyon sa panahon ng kanyang stroke at nanatiling may malay sa loob ng 40 minuto hanggang dumating ang mga paramedik na iniwasan ang matinding pinsala na inaasahan ng mga doktor. Maglagay ng mga sticky notes na nagsasabing 7,7,7. Huminga sa iyong salamin sa banyo, dashboard ng kotse, at TV. Mga visual na paalala na nagpoprograma sa iyong subconscious upang matandaan sa panahon ng emergency. Gamitin ang iyong tiyan sa pahinga, hindi ang iyong dibdib. Ilagay ang iyong kamay sa iyong tiyan ngayon at sanayin ang pagtulak nito palabas sa bawat paglanghap dahil ang pahinga ng tiyan ay naghatid ng 40% mas maraming oksigen kaysa sa pahinga ng dibdib. Ang pattern kang pahinga na ito ay nakpapababa ng spike ang presyon kam dugo na dulot ng stroke ng 18 puntos na pumipigil sa hemorrhagic transformation na nakamamatay sa 30% kam mga pasyenteng ischemic stroke. Ngunit may mga kritikal na bagay na hindi mo dapat gawin. Numero 2, huwag kailanman gawin ang 5 bagay na ito. Ginagawa nilang kamatayan ang kaligtasan. Huwag uminom ng anumang tubig o likido sa panahon ng stroke. Kahit na ang iyong bibig ay pakiramdam ay parang liha, 78% nga biktimang stroke ay hindi makakalunok ng maayos at ang tubig ay pumapasok sa iyong baga na nagdudulot nga pneumonia na nakamamatay sa loob nga 72 oras. Maglagay ngam nga karatula na nagsasabing no water during stroke sa iyong refrigerator at salamin sa banyo ngayon dahil ang iyong nalilitong utak ay lubhang magnanais ng tubig. Ngunit ang pag-inom nito ay maaring pumatay sa iyo. Huwag kailanman uminom ng iyong gamot sa presyon ng dugo kung ikaw ay nakakaroon ng mga sintomas ng stroke. Ipinapakita ng mga pag-aaral na ibinababa nito ang presyon ng napakababa para maabot ng dugo ang nga nasirang bahagi ng utak na nakpapataas ng permanenteng pinsala ng 89%. Itigil ang anumang ginagawa mo kaagad. Huwag tapusin ang pahuhugas ng pinggan. Huwag tapusin ang email na iyon. Huwag maklakat patungo sa mailbox dahil ang anumang pisikal na aktibidad ay nagpapataas ng presyon ng dugo ng 40 puntos na nagiging sanhingang maliliit na stroke sa napakalaking stroke. Huwag subukang magmaneho patungo sa ospital sa ilalim ng anumang pagkakataon. 31% nga senior ang sumusubo nito at nagdudulot na mga nakamamatay na aksidente na pumapatay sa kanilang sarili at sa mga inosenteng tao kapag nawalan sila nga malay sa likod ng manibela. Si Barbara, isang 70 taong gulang na nurse, ay uminom ngang kanyang gamot sa presyon ng dugo sa panahon ng stroke.
At ang pakbabangang presyon ay nakdulot ng napakalaking karakdagang pinsala na nangangailangan ng 3 buwan ng rehabilitasyon. Huwag kailanman subukang matulog ito. 42% ng mga senior na natutulog na may mild stroke symptoms ay namamatay sa kanilang pagtulog kapag natural na bumaba ang presyon ng dugong 20% at tinatapos ang pagpatay sa oxygen-starved na tissue ng utak. Huwag maligo, gumamit ng banyo, o magpalit ng damit. 23% ng mga pagkamatay sa stroke ay nangyayari sa mga banyo kung saan bumabagsak ang mga senior, nalulunod sa pulgada ng tubig, o nababago ang ulo sa matitigas na ibabaw. Isulat ang stop. Do nothing but call 7700 sa maliliwanag na card at ilagay ang mga ito kung saan mo makikita ang mga ito sa panahon ng pang-araw-araw na gawain dahil ang mga utak na nalilito sa stroke ay nangangailangan ng simpleng utos, hindi komplikadong desisyon. Iwasan ang paggalaw ngayong lig o pagsubok na balin ito para sa kaluwagan. Maari nitong matanggal ang mga clots na direktang naglalakbay sa iyong utak na nakdudulot ng karakdagang stroke na nakpapalala ng pinsala ng exponentially. Ang mapagkakamaling ito ay nakakapatay mas maraming tao kaysa sa mga stroke mismo. Ngunit ang numero 1 aksyon ay literal na kayang baguhin ang iyong utak habang nangyayari ang pinsala. Numero 1. Biswalin ang paggalaw ng iyong mahinang bahaging katawan ng walang tigil. Simulang magsanay ngayon. Ito ang tagumpay na nakbabago ng lahat. Sa sandaling may bahaging iyong katawan na tumigil sa pagana sa panahon ng stroke, ipikit ang iyong mga mata at biswalin ang eksaktong bahaging katawan na gumagalaw ng perpekto. Nakikita ang bawat detalye mula sa pagbaluktot na iyong daliri hanggang sa pagtaas ng iyong braso hanggang sa pagakbang ng iyong binti pasulong. Huwag lang isipin ito ng malabo. I visualize ang eksaktong partikular na paggalaw sa matinding detalye. Tingnan ang iyong hinlalaki na humahawak sa bawat dulo ng daliri. Panoorin ang iyong pulso na umiikot. Isipin ang iyong mga daliri sa paa na gumagalaw. Isipin na isinusulat ang iyong pangalan na may perpektong sulat kamay. Ipinatunayan ng pananaliksik ng Swedish sa 1,456 pasyente ng stroke na ang managsimula ng visualization sa loob ng unang oras ay nagpanatili ng 76% mas maraming function na may ilan na nagpakita ng 0 permanenteng kahinaan sa kabilang malaking pinsala sa utak sa mga scan. Magsanay ngang visualization ngayon. Ipikit ang iyong maamata at gumugol 60 segundo sa pagtingin sa iyong kanang kamay na bumubukas at sumasara. Nararamdaman ang makalamnan na kumukontrata. Iniisip ang bigat at paglaban dahil ang pagsasanay na ito ay maaring magligtas ng iyong kalayaan. Ang visualization ay dapat na tuloy-tuloy at matindi bawat segundo mula sa sandaling mapansin mo ang kahinaan hanggang sa makarating ka sa ospital. Hindi kailanman titigil. Dahil ang patuloy na aktibidad ng pag-iisip na ito ay nagtatayo ng mga bagong neural pathway sa paligid ng namamatay na tissue. Mag-download ng mga guided visualization audio file sa iyong telepono ngayon na gagabay sa iyo sa paggalaw ng bawat bahagyang katawan sa panahon ng stroke. Hindi mo matatandaan kung ano ang gagawin, ngunit maari mong sundin ang mga verbal na tagubilin. Si David, isang 81 taong gulang na pianista, ay nag-visualize ning pagtuktok sa panahon ning kanyang stroke at pinanatili ang buong function ning kamay. Sa kabila ning mga lesion na sana ay nagdulot ning kumpletong paralysis. Ayon sa kanyang namanghang mga doktor, kausapin ang iyong sarili sa pamamagitan ng mga paggalaw ng malakas. I'm lifting my right arm, bending my elbow, making a fist, extending each finger. Ang verbal at visual processing na makasama ay nag-activate ng mas maraming rehiyon ng utak upang makabawi sa pinsala. I visualize ang parehong paggalaw at pakiramdam. Isipin hindi lang ang iyong kamay na gumagalaw, kundi ang pakiramdam ng hangin sa iyong balat, ang bigat ng iyong braso,
ang tekstura ng mga bagay na iyong hinahawakan. Ito ay hindi positibong pag-isip na kalokohan. Ipinapakita ng mga MRI scan na ang visualization ay nag-activate ng makaparehong rehiyon ng utak bilang aktwal na paggalaw, literal na nagtuturo sa malusok, na mga lugar na kumilos para sa mga namamatay sa real time, lumilikha ng mga detur sa paligid ng pinsala ng stroke habang ito ay nangyayari. I-print ang listahang ito at ilagay sa iyong refrigerator kaagad. Maglagay ng aspirin sa bawat silit. Ngayon, sanayin ang smile test tuwing umaga simula bukas. Idagdag ang 911 sa speed dial bago ka matulog ngayong gabi. Sanayin ang left side positioning at 7,7,7 breathing sa loob ng 5 minuto araw-araw. Isulat ang no water, no meds. Call 911 sa mga card at ilagay ang maito sa lahat ng dako. Mag-download ng breathing at visualization apps sa iyong telepono ngayon. Ang 7 aksyon na ito ang pagkakaiba sa pagitan ng pagkamatay ng mag-isa sa sahig ng iyong kusina at paglabas ng ospital 3 araw mamaya. Sa pagitan ng panonod sa iyong mga apo na magtapos at maging isang pasanin na hindi matandaan ang kanilang mga pangalan. Ang 15 minuto na ginugugol mo sa paghahanda ngayon ay maaring magligtas ng iyong buhay bukas. Dahil ang ma-stroke ay hindi nagpapadala ng imbitasyon. Dumarating sila tulad ng mga magnanakaw sa gabi. Ninanakaw ang lahat ng ikaw. Maliban kung handa kang lumaban gamit ang eksaktong nga aksyon na ito. Hindi panik at pagkalito. Gusto naming marinig ang iyong makwento at feedback. Magiwan ng komento sa ibaba at salamat sa panunod.